Ang hidwaan sa pagitan ng Beijing at Taipei ay pumasok na sa isang mas mapanganib na yugto, kasabay ng tumitinding paninira ng China kay Pangulong William Lai Ching-te. Mula sa simpleng paglalantad ng galit, umabot na sa lantad at personal na atake ang kampanya ng propaganda ng Beijing. Isang senyales na hindi na ito simpleng retorika kundi bahagi ng mas malawak na psychological warfare na layong pahinain ang determinasyon ng pamahalaang Taiwanese at hatiin ang suporta ng taumbayan sa bagong liderato. Sa mata ng Beijing, si Lai ay hindi isang karaniwang pinuno. Siya ay inilalarawan bilang isang troublemaker, isang separatist at higit pa rito, isang parasite na unti-unting sinisira ang katawan ng Taiwan mula sa loob. Ang ganitong deskripsyon ay hindi lamang mapanira, kundi may malinaw na layuning idehumanisa si Lai sa mga mata ng publiko. Isa sa mga pinakakontrobersyal na halimbawa nito ay ang inilabas ng China na animated propaganda video kung saan si Lai ay inilalarawan bilang isang bulok na insekto na sumisira sa buong isla. Isang taktika ng panlilinlang na hindi bago sa kasaysayan ng Chinese political messaging. Hindi maikakaila na ang galit ng China kay Lai ay may malalim na ugat. Maging noong siya ay vice-presidente pa lamang, pinupuntirya na siya ng mga opisyal ng estado ng Beijing at tinagurian bilang isang matinding banta sa One China policy. Nang bumisita si Lai sa Estados Unidos noong Agosto ng taong 2023, tila sumabog ang Beijing sa galit. Ang maikling pagbisita ay tinuring na isang direktang paghamon sa soberanya ng China at dito nagsimulang lumitaw ang mas agresibong tono ng kanilang propaganda. Tinawag siyang instigator of war at troublemaker through and through, ayon sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry. Hindi lamang propaganda ang naging tugon ng China. Kasunod ng mga komento ng Beijing, sinimulan na rin ipong gamitin ang formal na pahayag mula sa kanilang Ministry of Foreign Affairs upang bigyan linaw ang kanilang paninindigan. Sa isang opisyal na pahayag, iginiit nila na si Lai ay matigas ang ulo sa kanyang paninindigan para sa kasarinlan ng Taiwan. At dahil dito, siya ay isang panganib sa pambansang seguridad. Binigyang diin din ng nasabing pahayag na ang Taiwan ay core of China's core interests, na nangangahulugang anumang pagkilos na taliwas sa layunin ng Beijing ay otomatikong itinuturing na banta sa kabuuang interes ng Estado ng China. Ang pagpoprofile kay Lai bilang isang seryosong panganib ay sinamahan din ng mga pampulitikang taktika mula sa nakaraan. Ayon sa ilang ulat, hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ng China ang ganitong mga pamamaraan upang pigilan ang isang lider ng Taiwan. Halimbawa, noong pamumuno ni Chen Shui-bian, 2 dekada na ang nakaraan, pareho rin ang ginawa ng Beijing. Tinawag siyang die-hard separatist at ginamit ang impluensya upang pondohan ang mga partidong politikal na kontra sa kanya. Sa panahong iyon, muntik nang magkaroon ng direktang military action, ngunit ang hindi pagsuporta ng publiko sa isang referendum para sa pagiging miyembro ng United Nations ay nagbigay ng puwang upang umatras ang China. Sa kasalukuyan, kapansin-pansin ang mga pagkakahalintulad. Muling may isang lider ng Taiwan na hindi sumusunod sa kagustuhan ng Beijing at muling ginagamit ng China ang parehong estilo ng paninira at pananakot. Ngunit may malaking kaibahan ngayon. Mas malakas na ang China. Mula sa ekonomiya hanggang sa militar, mas pinalawak at pinatibay na nito ang kakayahang makipagbanggaan sa mga bansang hindi sumasang-ayon sa kanilang ideolohiya. Ang mas nakakabahala ay ang paggamit ng terminolohiyang Destroyer of Cross-Straits Peace na ipinato laban kay Lai ng Beijing nitong Marso. Hindi na ito simpleng paratang. Ito ay isang pagturing sa kaniya bilang pangunahing sagabal sa inaasam ng China na muling pag-iisa. Isang malakas na pahiwatig ito na ang Beijing ay hindi na basta nakikinig. Ito ay nagdedesisyon. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nagpapakita ng kahit anong senyales sila ng pag-atras. Lalo pa siyang tumitindig sa kaniyang paninindigan para sa kasarinlan ng Taiwan
na siyang ikinababanas ng Beijing. Ayon sa Foreign Affairs, may matibay na dahilan ng takot ng China kay Lai. Ito ay dahil kinakatawan niya ang boses ng malaking bahagi ng populasyon ng Taiwan na hindi na basta natatakot sa posibilidad ng digmaan. Ang kanilang kolektibong kalooban ay tila mas lumalakas habang tumitindi ang banta. Para sa kanila, si Lai ay hindi isang parasite, kundi isang simbolo ng determinasyon at paglaya. Hindi rin maikafaila ang papel ng makabagong teknolohiya sa pagpapalaganap ng paninira kay Lai. Sa panahon ng internet at social media, ang mga animasyon, propaganda at memes na naglalayong sirain ang reputasyon niya ay mabilis kumakalat sa mainland China. Ngunit sa halip na bumaba ang tiwala sa kanya, nagiging kabaligtaran ang epekto sa Taiwan. Sa maraming kaso, ito pa ang naguudyok sa mga tao na suportahan ang kanyang administrasyon. Sa ganitong kalagayan, malinaw na ang personalisadong paninira ng Beijing kay Pangulong Lai ay hindi na lamang taktika ng pananakot. Isa na itong maagang bahagi ng psychological warfare na naghahanda sa mas malawak na labanan. Sa bawat bagong paratang, sa bawat masalimuot na propaganda, lalong lumalalim ang pagkakahati sa pagitan ng dalawang panig ng strait. At kung magpapatuloy ang ganitong estratehiya ng China, ang tanong na dapat itanong ng mundo ay hindi na kung magkakaroon ng digmaan, kundi kailan. Sa gitna ng lalong lumalalim na tensyon sa pagitan ng Taipei at Beijing, tumindig si Pangulong William Lai Ching-te, hindi lamang bilang simbolo ng pagtutol sa dominasyon ng China, kundi bilang isang lider na aktibong bumubuo ng mga estratehiya upang ipagtanggol ang soberanya ng Taiwan. Isa sa pinakamaimpluwensyang hakbang ni Lai ay ang paglalabas ng tinaguriang 17 estratehiya. Noong ika-14 ng Marso, 2025, isang malawakang planong nakatuon sa pagpigil ng Chinese infiltration at pagpapalakas ng depensa ng bansa mula sa loob. Isa sa mga sentral na bahagi ng estratehiyang ito ay ang muling pagbuhay sa mga military courts. Ayon kay Lai, matagal nang ginagamit ng China ang mga ahente at tauhan nito upang palihim na makialam sa politika at institusyon ng Taiwan. Sa pamamagitan ng muling pag-activate ng mga korte militar, mapapabilis ang paghatol sa mga itinuturing na espiya, kabilang ang mga sangkot sa pagtagas ng sensitibong impormasyon mula sa militar, gobyerno at edukasyonal na sektor. Ang hakbang na ito ay hindi lamang legal na proteksyon kundi isang matinding mensahe sa sino mang nagtatraidor sa bansa. Kasabay ng legal na reforma, ipinag-utos din ni Lai ang Nationwide Identity Verification Campaign na layong matukoy ang eksaktong dami ng mga Taiwanese citizens na may hawak na Chinese ID cards o pasaporte. Ang layunin nito ay tukuyin ang mga individual, lalo na sa hanay ng mga kawani ng gobyerno, guro at sundalo, na maaaring may dual allegiance o ginagamit ng Beijing upang pasabihin ang loob ng mga institusyon ng Taiwan. Bahagi rin ng plano ang paghihigpit sa mga dayuhang Chinese nationals na pumapasok sa bansa. Hinihingi na ngayon na isuo nila ang kanilang Chinese identification at kanselahin ang kanilang household registration kung nais nilang manatili sa teritoryo ng Taiwan. Sa larangan ng ekonomiya, isa sa pinakakontrobersyal ngunit matatag na paninindigan ng administrasyon ni Lai ay ang pagpapaigting ng Non-Red Supply Chain Initiative, partikular sa industriya ng semiconductors. Sa kasalukuyan, tinatayang 70% ng pinakabago at pinaka-advance na semiconductor sa buong mundo ay nagmumula sa Taiwan. Alam ni Lai na ito ang pinatawag na crown jewel ng ekonomiya ng bansa. Kaya't ang desisyong alisin ang pagdepende sa China at humanap ng alternatibong ruta ng supply kasama ang mga kaalyadong demokratikong bansa ay direktang pagtuligsa sa ekonomiyang ugnayan na nais panatilihin ng Beijing. Bagamat ang hakbanging ito ay tinuligsa ng mga pro-Beijing media ilang isang mapanganib na hakbang, malinaw na ang layunin ni Lai, inihiwalay ang Taiwan mula sa ekonomikong pagkakabit sa China at ilipat ang tiwala at kalakalan
sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at ilang miyembro ng European Union. Kaakibat nito ang pagbuo ng mga bagong kasunduan sa seguridad at teknolohiya sa mga bansang may interes sa pagpapanatili ng Open Indo-Pacific trade routes. Ngunit hindi lamang sa ekonomiya at batas umiikot ang estratehiya. Isa rin sa mga pinakamalalim na aspeto ng 17 estratehiya ni Lai ay ang multinational partnership strengthening o ang mas masigasig na pakikipag-ugnayan sa mga bansang may kaparehong halaga sa demokrasya at soberanya. Inilahad ni Lai na ang layunin ng mga bagong alyansa ay hindi lamang para sa diplomatic na suporta, kundi upang bumuo ng kooperasyon sa intelligence, cyber defense, supply chain security, at joint military preparedness, mga bagay na magpapalakas sa depensa ng Taiwan laban sa hybrid warfare na pinaniniwala ang pangunahing estratehiya ng China. Hindi maganda ang naging reaksyon ng Beijing sa mga estratehiyang ito. Sa isang pahayag mula sa tagapagsalita ng pamahalaan ng China, tinuligsa ang 17 estratehiya bilang designed to obstruct exchanges and cooperation across the Taiwan Strait. Tinawag pa itong hadlang sa kapayapaan at kaunlaran, isang paratang na malinaw na taliwas sa mga pahayag ni Lai na ang tanging layunin ng mga hakbang ay ang protektahan ang mga institusyon at mga mamamayang Taiwanese mula sa agresibong pakikialam ng Beijing. Ayon sa mga ulat, hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit ng mas sistematikong mga hakbang ang Taiwan laban sa tinatawag na United Front tactics ng Beijing. Ngunit ayon sa Taipei Times, ang antas ng determinasyon at lawak ng estratehiyang inilatag ni Lai ay unprecedented sa kasaysayan ng Taiwan. Sa kanyang pahayag sa publiko, iginiit ni Lai, sa loob ng maraming dekada, hindi kailanmang tinalikuran ng China ang layunin nitong aneksahin ang Taiwan. Sa halip, lalo nitong pinaigting ang pananakot sa pamamagitan ng agresibong retorika at pagsasanay militar, pati na rin ang pag-infiltrate sa ating mga institusyon. Naging malinaw ang kanyang paninindigan. Kung hindi kikilos ang pamahalaan ngayon, maaaring mahuli na ang lahat. Kaya't ang mga estratehiya ay hindi na lamang para sa pagpigil ng pagkasira sa loob, kundi paghahanda sa posibilidad ng aktwal na labanan sa labas. Kasama sa mga panukala ang pag-upgrade ng internal cyber defense units, pagpapalawak ng intelligence cooperation sa mga alyado, at muling pagsasanay sa mga lokal na enforcement units para sa counter-espionage operations. Lumalabas sa mga kasalukuyang ulat na hindi tumigil ang China sa simpleng panunuligsa. Gumamit ito ng propaganda upang litisin ang mga hakbang ni Lai. Sabay-sabay na ipinamumudmod sa social media ang mga memes at bidyong tumutuligsa sa mga polisiya ng Taiwan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatiling buo ang paninindigan ng pamahalaan ni Lai. Ang 17 estratehiya ay hindi lamang teknikal na plano, ito ay simbolo ng pagtalikod sa pagiging sunod-sunuran at isang malakas na pahayag na handa ang Taiwan, mula batas hanggang ekonomiya, mula panloob na seguridad hanggang diplomatikong alyansa, na harapin ang agresyon ng Beijing. Sa bawat hakbang ni Pangulong Lai, mas lalong lumalakas ang mensahe. Taiwan ay hindi basta bibigay. Sa pag-usbong ng liderato ni Pangulong William Lai Ching-te sa Taiwan, naging mas lantad at agresibo ang mga hakbang ng China sa rehiyon ng Taiwan Strait. Kung dati ay itinuturing lamang na show of force ang mga military exercises ng Beijing, ngayon ay malinaw na itong parte ng isang mas matinding kampanya, isang rehearsal for invasion ayon sa US Indo-Pacific Command. Ang dating umiiral na tensyon ay unti-unting nagiging aktwal na paghahanda para sa digmaan. Sa kauna-unahang linggo lamang ng pamumuno ni Lai, agad na sumiklab ang military exercises ng People's Liberation Army. Noong ika-23 hanggang ika-24 ng Mayo taong 2024, inilunsad ng Eastern Theater Command ng PLA ang tinatawag na Joint Sword 2024A drills. Hindi ito simpleng ehersisyo. Ito ay isang coordinated multi-domain operation na kinabibilangan ng Navy, Air Force, Rocket Force at ground troops. Idinaos ang mga pagsasanay sa kalupaan at karagatan sa hilaga at timog ng Taiwan.
na may layuning subukin ang kakayahan ng PLA sa Joint Strike Operations, kabilang ang sea assaults, land strikes, air defense at anti-submarine warfare. Hindi rin ipinagkaila ng mga opisyal ng Beijing ang tunay na layunin ng drill. Ayon kay Captain Li Shi, tagapagsalita ng Eastern Theater Command, ang pagsasanay ay isang mabigat na parusa sa mga puwersang nagsusulong ng kasarinlan ng Taiwan at isang matinding babala sa mga banyagang puwersang nakikialam sa usapin. Sa esensya, ang Joint Sword 2024A ay isang direktang tugon sa pagkakaluklok ni Lai sa pwesto at malinaw na sinasabi ng China na ang patuloy na hakbang ng Taiwan sa pagkakahiwalay ay may kaakibat na parusang militar. Mas lalong lumalala ang sitwasyon habang tumatagal. Sa ulat ng Center for Strategic and International Studies, ipinakita ang datos na nagpapatunay ng tumitinding military pressure ng China laban sa Taiwan. Sa loob ng taong 2024, mahigit 3,075 flights ng Chinese aircraft ang pumasok sa Self-Declared Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Isang pagtaas ng 81% mula sa nakaraang taon. Ito ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng mga ganitong incursions, at malinaw na ito ay kasabay ng pag-upo ni Lai bilang Pangulo. Makikita sa mga naitalang numero mula taong 2021 hanggang unang bahagi ng 2025 ang consistent na pagtaas ng incursions. Noong 2021, ang monthly average ay nasa pagitan ng 50 hanggang 70. Minsan ay umaabot sa 100. Ngunit pagdating ng katapusan ng 2022, bigla itong sumirit sa 400 kada buwan at bumalik sa range na 100 hanggang 200 mula sa huling bahagi ng taon. Ngunit pagkatapos ng inauguration ni Lai, umabot muli ito sa mahigit 400 kada buwan na nagpapatuloy hanggang sa simula ng 2025. Hindi lamang dami ng incursions ang nagpapatunay sa intensyon ng China. Ang kalidad ng kanilang military capabilities ay sumasabay din sa pagtaas ng banta. Ayon sa ulat ng Foreign Affairs, ang rocket forces ng China ay mas malakas na ngayon kaysa noong 2008, ang panahong halos umatake na sila sa Taiwan. Mayroon na silang long-range missiles, anti-ship ballistic missiles at mga hypersonic weapons na kayang lumampas sa umiiral na defense systems. Sa nakalipas na 5 taon, dumoble ang nuclear arsenal ng Beijing mula sa humigit kumulang 300 warheads tungo sa halos 600. Inaasahang posibleng lumampas ito sa 1,000 pagsapit ng taong 2030. Bukod sa pag-upgrade ng armas, isinailalim din ni Xi Jinping ang PLA sa serye ng mga organizational reforms na layuning mapahusay ang joint operations sa high-tech warfare. Ang mga dating problema sa korupsyon at disorganisasyon sa loob ng hukbong sandatahan ay unti-unting tinutugunan sa pamamagitan ng bagong training protocols, streamlined command structures at mas agresibong internal auditing. Sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang komplikasyon: ang papel ng Estados Unidos. Ayon sa RAND Corporation, simula nang muling maupo si Donald Trump bilang Pangulo ng US, naging mas malabo ang posisyon ng Amerika patungkol sa Taiwan. Sa isang pahayag noong 2024, sinabi ni Trump na tila ang Taiwan ay parang insurance client na walang binibigay na kapalit sa seguridad na ipinagkakaloob ng Amerika. Dagdag pa niya, Taiwan doesn't give us anything. Isang pahayag na nagdulot ng pangamba sa Taipei. Mas lalong lumalim ang krisis nang banggitin ni Trump sa isang panayam ang salitang unification habang tinatalakay ang bagong trade deals ng Estados Unidos sa China. Kahit pa sinikap ng US State Department na linawin ang pahayag na ang tinutukoy ay economic unification, hindi na napigilan ang alarma sa hanay ng mga opisyal ng Taiwan. Sa mata ng Beijing, maaaring ito ay isang senyales ng pagbawas ng interes ng US na protektahan ang Taiwan. At isa itong oportunidad na hindi nila palalagpasin
Kahit paman nagpahayag si Taiwan Mainland Affairs Council Minister Chiu Choi-cheng na nananatiling matibay ang relasyon ng Taiwan sa US at may suporta ito mula sa parehong partido sa US Congress. Inamin din niya na evolving situation ang umiiral sa ngayon. Sa madaling salita, habang nagpapakita ng kumpiyansa ang Taiwan sa panlabas, internally ay naghahanda ito sa posibilidad na mabawasan ang aktibong suporta ng Estados Unidos. Ang patuloy na military pressure ng China, kasabay ng nagiging malabong posisyon ng Amerika, ay lumilikha ng isang mapanganib na geopolitical vacuum. Kapag hindi agad inaksyonan ng Estados Unidos ang paglalinaw ng kanilang commitment sa Taiwan, maaring mabuo sa isipan ng mga lider ng Beijing na ang susunod na hakbang ay hindi na propaganda o pananakot kundi aktwal na paglusob. Sa bawat military exercise, sa bawat test ng missile at sa bawat intrusyon sa ADIZ, lalong nagiging totoo ang senaryong maaaring hindi lamang usapin ng diplomatikong tensyon kundi ng tunay na digmaan.